Hi, good morning! So, narito na naman tayo sa presensya ng Panginoon upang siya ay ating pakinggan at siya ay ating bigyan ng pinakamainam na oras sa araw na ito. Okay, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Ama, dalangin ko nga po ang iyong patnubay, pagsama sa aming pag-aaral. Manuwalhati ka, Panginoon, sa mensahe na iyong ibibigay sa bawat isa sa amin upang kami ay patuloy na maging kaaya-aya sa iyong harapan. Panginoon, sinasamba ka po namin sa lahat ng blessings na iyong pinagkakaloob sa amin, lalo na ang aming buhay. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng amen. So, welcome sa lahat ng sumusubaybay at ganoon din sa mga nariyan sa iba't ibang sulok ng mundo. So let's get all excited because today we will be studying the book of Daniel. So today we will start chapter 1 up to 4. The lessons we can learn in the life of Nebuchadnezzar. Okay? Sa book of Daniel, beginning chapter 1 to 4, we will be discussing about the life, the lesson that we can learn in the life of Nebuchadnezzar. Okay? So, as an introduction, dito sa Book of Daniel, sinakop ng Babylon ang bansang Israel. Okay? At this time, ang unang hari sa pagsakop sa kanila ay si Nebuchadnezzar. Paano ba kumilos ang Panginoon sa buhay ng mga Israelita sa kamay ni Nebuchadnezzar? So, there are 4 lessons we are about to receive this morning about the life of Nebuchadnezzar. Number 1, acknowledge God as the source of your power, might, and honor. Okay? Doon sa Daniel chapter 2, 37 to 38, ay ganito ang sinasabi. Kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari. Kayo po ay pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas, at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, at ibon sa lahat ng dako. Kayo. Alright. So, dito ay nanaginip si Nebuchadnezzar. Okay? Nanaginip si Nebuchadnezzar. At tinawag niya ang mga advisors niya. Okay? Para kunin ang kanilang saloobin patungkol sa kanyang panaginip. Ni isa ay walang nagbigay ng paliwanag dito sa panaginip ni Nebuchadnezzar. So, doon pumasok. Dahil sa papatayin, ang sabi ni Nebuchadnezzar, papatayin sila dahil sila ay hindi nakatulong o nakapagbigay ng paliwanag doon sa panaginip na yon. So, dito pumasok sila Daniel. Bago niyo sila patayin, ang sabi ni Daniel, hayaan niyo po muna na ako ay magbigay ng paliwanag. So, ang ginawa ni Daniel ay, una niya ang ginawa, tinawag niya si Meshach, Shadrach, and Abednego. 4 silang dumulog sa Panginoon una sa panalangin. Makikita natin yan sa Daniel chapter 2, 17 to 19. Ang sabi doon, matapos payagan, umalis si Daniel at sinabi kina Hananias, Misael, at Azarias ang pangyayari. Hiniling niyang sama-sama silang manalangin sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang iyon upang hindi sila patayin kasama ang mga matatalinong tagapayo ng Babylonia. Nang gabing iyon, sa pamamagitan ng pangitain ay inihayag ng Diyos kay Daniel ang nasabing hiwaga. Kaya pinuri niya ang Diyos ng kalangitan. Ang totoo niyan, dahil naisama sila Daniel, Meshach,
Shadrach, Abednego, doon sa palasyo. Okay? Kasama silang papatayin. Pero ang unang ginawa ni Daniel ay nagpaliwanag siya na siya muna ay manalangin. So, makita natin yung power of prayer as the source of knowledge, wisdom, understanding. Ang ginawa ni Daniel ay lumapit sa Panginoon. Isinama niya ang kanyang mga kapwang Israelita na tinatawag silang mga kabataan matatalino na galing Judah. Okay? So, this time ay inacknowledge ni Nebuchadnezzar yung ginawa ni Daniel at ibinigay ng Panginoon ang pangitain iyon. Dahil this time ay nais ng Panginoon ipahayag ang kanyang kalooban kay Nebuchadnezzar patungkol sa kanyang paghahari na ito ay galing sa Diyos, na sa kanyang paghahari dapat sa gabay ng Panginoon, sa kalakasan at sa prinsipyo ng Panginoon, dapat ang pamumuhay ng isang namumuno na si Nebuchadnezzar. Okay? Nagpahiwatig ang Panginoon, nagsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Daniel. At ipinahayag ni Daniel ang sinabi ng Panginoon na ang kapangyarihan na meron siya, ang position, authority na meron siya, ay ito ay kaloob mula sa Diyos. Implied, mga kapatid, dito sa ating buhay sa mundong ito, anuman ang meron tayo sa ating pagbabasa, pag-aaral dito, ang lahat ng buhay natin, pag-aari natin, whatever success, anumang achievement, ang ating natamo sa buhay, ang lahat ng ito, ayon sa ating pag-aaral, let us acknowledge that He is the source of all blessings, of all achievement, whatever reward na meron tayo. Okay? So ito'y matutunan natin. Nagsalita ang Panginoon kay Daniel para ipagsabi. So, dito, sa point number 1 na ito, doon sa unang panaginip ni Nebuchadnezzar, sinasabi ang patungkol sa kalooban ng Panginoon. Okay? Na ang kalooban ng Panginoon, si Nebuchadnezzar ang hari, ngunit dapat nandun yung gabay ng Panginoon. Sa katunayan, makita natin dito sa unang pangitain ni Nebuchadnezzar, nagpahiwatig na ang Panginoon doon patungkol sa kanyang nalalapit na paghahari, ang paghahari ng ating Panginoong Jesus. Okay? Na merong kaharian na darating, ang sabi doon sa unang pangungusap ng Panginoon kay Nebuchadnezzar, may kaharian na darating na gagapi o tatalunin niya ang lahat ng kapangyarihan o kaharian dito sa mundong ito, and forever that kingdom will be established forever and ever. Darating, ang sabi niya, ang kaharian iyon. So makita natin dito na dito pa lamang sa Old Testament, nagsasalita ang Panginoon patungkol sa pagdating ng paghahari ng ating Panginoong Jesus. Okay? So, yan po yung unang punto. Sabi diyan ay, basahin ko lamang po. Sa panahon ng mga haring iyon, chapter 2, verse 44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman, ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wawasakin ang iba pang kaharian, at mananatili ito magpakailanman. Kaya't hindi na makakabangon ang mga iyon kahit kailan. Katulad ito na inyong nakitang
tipak na bato na dudurog sa rebultong yari sa bakal, putik, tanso, pilak, at ginto. Sa hinaharap ay ipinapaalam na sa inyo ng dakilang Diyos. Ito ang inyong panaginip at tiyak ang kahulugan nito. So, dito pa lamang sa buhay ni Nebuchadnezzar, sa pamamagitan ni Daniel, pinaalam na ng Panginoon ang mangyayari. Na may darating na kaharian. Na yung kaharian ito ay magpakailanman. Dudurugin niya ang lahat, tatalunin niya ang lahat ng kaharian sa mundong ito. Okay? So first, matutunan po natin that God is the source of all power, might, and honor, all that is within us, all the success and achievement or reward, whatever we have in this present time, let us acknowledge that He is the source. Okay? Kaya yung dakilang kapangyarihan na meron kay Nebuchadnezzar noon, siya'y naghahari sa buong mundo, sinasabi dito na ang lahat ay ipinagkatiwala lamang sa iyo. Okay? Ang lahat ng anuman meron tayo o sino mang hari dyan, okay? Ang Diyos ang may bigay ng lahat ng pagkakataon para ang lahat ng tao nasa posisyon, nakamtam nila yan because of God. Dahil sa Panginoon. Okay. So number 2 point na ating matutunan sa buhay ni Nebuchadnezzar ay knowing the truth is not enough. Daniel chapter 2, 46 to 48. Daniel chapter 2, 46 to 48. Ganito po ang pagkasabi. Yumukod si Haring Nebuchadnezzar na lapat ang mukha sa lupa at nagbigay galang kay Daniel. Pagkatapos, iniutos niyang handugan ito ng insenso at iba pang alay, sinabi niya kay Daniel, tunay na ang Diyos mo ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya maipapahayag mo ang hiwagang ito. Pinangaralan ng hari si Daniel at binigyan ng napakaraming handog. Siya ay ginawa nitong tagapamahala sa buong lalawigan ng Babylonia. Pinuno ng lahat ng mga tagapayo ng Babylonia. Hiniling naman ni Daniel sa hari na sina Meshach, Shadrach at Abednego ay gawing tagapangasiwa sa Babylonia upang siya'y makapanatili sa palasyo ng hari. Okay. So, kinilala ni Nebuchadnezzar ang ginawa ni Daniel. Nalaman niya ngayon, ang sabi niya dito, tunay na ang Diyos mo, ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari. Siya ang tagapagpahayag ng mga hiwaga, kaya naipahayag mo ang hiwagang ito. Kinilala, alam ni Nebuchadnezzar ang truth. But knowing the truth is not enough. Okay? Bakit? Kinilala niya na siya ang Diyos, dakilang Diyos, siya ang tunay na Diyos, pinakadakila sa lahat ng Diyos, ang sabi dito, Panginoon ng mga hari. Kinilala niya. But is that enough? It's not enough. Why? Tignan po natin ginawa ni Nebuchadnezzar. After that, meron po siyang ginawa. Ang sabi niya ay, sa chapter 3, okay, si Hari Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Ipinitayo niya ito sa kapatagan ng Dura at lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador sa mga lalawigan o ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga tagapag-ingat yaman, mga hukom, mga mahistrado,
at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas na ipinahayag ng tagapagsalita, iniutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. Sa sandaling marinig ang mga tunog ng tambuli at iba pang mga instrumento, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay ihahagis agad sa naglalagab-gab na pugon. Nang marinig ito ng mga tao ay anong marinig ng mga tao ang tunog ng instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebukadnezar. So, tingnan natin. Nebuchadnezzar knows the truth na merong Diyos na nagbigay ng lahat ng kaharian, lahat ng kapangyarihan, lahat ng bagay sa kanya, at kinilala niya sa harap ni Daniel na ang Diyos mo, Daniel, ang pinakadakila, na dapat siya lamang ang paglingkuran at sambahin. Kaya lang, taliwas. Pagkatapos niya sinabi yon, hindi niya naman din ginawa yung pagkakilala niya. Nagpagawa ng rebulto para ito ay sambahin ng kanyang sinasakupan. At ipinag-utos pa na papatayin ang hindi sasamba sa rebultong ito. Okay? So, ito yung number 2 na matutunan natin sa buhay ni Nebuchadnezzar. Knowing the truth is not enough. Kailangan ipabuhay mo ang iyong pagkakilala sa Diyos. Okay? In Romans chapter 1, so maglit po tayo dyan sa Romans chapter 1, may sinabi po ang ating kapatid na si Pablo dyan, na nangyari din po dito sa, sinabi ni Pablo sa Romans chapter 1, beginning verse 19, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, dahil iyon ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan, kahit alam nila na may Diyos, siya hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Tinalikuran nila ang kalwalhatian ng Diyos na walang kamatayan, at ang sinamba nila'y mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga hayop na gumagapang. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa, hanggang sa hindi na nila mapipigil ang paggawa ng kahalayang sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinlapuran at pinilitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha, sa halip na ang lumikha ang siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So, ang linaw-linaw po, binanggit po ni Paul ang nangyayari dito sa kasaysayan mula Genesis hanggang dyan po sa Malakay. Sa pagbabasa po ni Pablo, ito po ang kanyang natuklasan. At nakita naman po natin dito sa buhay ni Nebuchadnezzar. Kilala niya ang Diyos, dakilang Diyos ang tawag niya sa Diyos ni Daniel. Okay? Pinagmumulan ng lahat ng anuman meron ka, meron ako, anuman tagumpay, ang lahat ay pawang pinagkaloob ng Diyos. So, knowing the truth is not enough. You've got to really live what you have learned. Amen ba, mga kapatid? Okay? Kita po natin ang buhay ni Nebuchadnezzar. Ang linaw po ang sabi ni Paul. They know God,
But they don't worship God as God. Instead, they worship the creature. They worship idols rather than to worship the one who is supposed to receive the highest worship, praises, and glory. Okay? So, yun po yung matutunan natin sa buhay ni Nebuchadnezzar. It is not enough to know the truth, but let us really live and obey the truth. To worship God as God. Okay? So, number 3 na punto, okay, is obey now before it's too late. Okay? Obey now before it's too late. Diyan sa Daniel chapter 4, 1-3, atin pong titignan. Gumawa si Haring Nebuchadnezzar ng isang pahayag para sa lahat ng lahi, bansa at wika sa buong daigdig. Ganito ang isinasaad: kapayapan nawa ang sumainyo. Buong kagalakang ipinahayag ko sa inyo ang mga kababalaghan at himala na ipinakita sa akin ng kataas-taasang Diyos. Ang kanyang kababalaghan ay kamangha-mangha at kagilagilagas ang mga himala. Walang hanggan ang kanyang kaharian. Kapangyarihan niya'y magpakailanman. Kita po natin dito na kailangan tayo sumunod. Ito po yung pangatlong punto bago po mahuli ang lahat. Kasi po dito, si Nebuchadnezzar ay alam niyo po ang katotohanan, kaya lang ang nangingibabaw po sa kanya ay ang tinatawag na pride or pagmamataas. Bakit? Hindi niya isinusuko ang kinagisnan niyang paniniwala. Samantalang nagpahayag na ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Daniel. Okay? Na merong darating na kaharian, ang kaharian na meron ka ngayon, yan ay pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Pero may darating na kaharian. So, again, nagsalita ulit ang Panginoon sa kanya, ang Diyos ni Daniel, ang Diyos na dakila at Panginoon, ay dapat siya ang sambahin. So, ang pangatlo ay ganito. Dahil hindi siya sumunod, meron pong mangyayari sa kanya. Okay? So, ang verse nga pala natin dun sa Proverbs 16:18 ay, pride leads to destruction and arrogance to downfall. Okay? So, nagkaroon po si Nebuchadnezzar dito ng pangalawang panaginip. Okay? Nagkaroon po siya ng pangalawang panaginip. At yung pangalawang panaginip niya ay ganito po. Meron siyang nakitang puno na napakalago. Napakalaki po yung puno na yon. Okay? Na yung puno na yon ay hitik po ng bunga na ang lahat ng ibon ay doon kumakain at yung bunga niya ay napapakain din ibang mga ibon at nagkakaroon ng bahay o tawag dyan, pugad ang mga ibon. Sobrang laki nung puno na yun na pinikita sa kanyang panaginip. Kaya lang sa kanyang panaginip, nakakita din siya ng mga anghel na nagbabantay at nagsalita yung anghel na yon na kailangan patayin, putulin ang punong yon. Okay? So, siya po ay nagkaroon po ng nangamba po siya dahil sa kanyang panaginip. Again, as usual, lumapit siya sa kanyang mga advisors at wala pong nakapagpaliwanag at ang pinakahuli po doon na nagbigay again ng paliwanag ay si Daniel. Sa chapter 4 verse 10, ganito ang sabi. Ito ang panaginip ko, ang sabi ni Nebuchadnezzar. Habang ako'y natutulog, may isang napakataas na punong kahoy nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit, kaya kitang-kita ko
Kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa sa lilim ito ang mga hayop at mga ibon naman ang namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Okay, sa kanyang panaginip, ang punong ito doon nagbumula ang lahat ng kanilang pagkain. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, ibuwal ang bunong kahoy na iyan, putulin ang mga sanga, lagasin ang mga dahon, at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilong dito, pati ang mga ibong namumugan sa mga sanga nito. Excuse me. Doon po tayo sa verse 17. Ito ang hatol ng mga bantay na anghel upang malaman ng lahat na ang buong daigdig ay sakop ng kataas-taasang Diyos. Maari niyang gawin ang hari, ang sinuman nais niya, kahit na ang pinakaabang tao. Ito ang panaginip ko, ang sabi niya kay Daniel. Kung kaya't, dito ngayon, ipiniliwanag ni Daniel, okay? Ipiniliwanag ngayon ni Daniel kay Nebuchadnezzar ang panaginip niya. Sa verse 29, makikita natin dito, sa 19, sa verse 19, si Daniel na tinatawag na Belteshazzar ay nabahala at hindi agad nakapagsalita. Sinabi sa kanya ng hari, Belteshazzar, huwag kang mabahala kung anuman ang kahulugan ng aking panaginip. Kasi dito sa panaginip ni Nebuchadnezzar, ang tinutukoy na ngayon ng Panginoon na puno ay si Nebuchadnezzar na ibubuwal o aalisin. So sumagot si Daniel, mahal na hari, sa mga kaaway nawa ninyo mangyari ang inyong panaginip. Ang lumaking punong kahoy ay nakita ninyo sa panaginip, tumaas hanggang langit, at kitang-kita ang buong daigdig, may makapal na dahon at maraming bunga, makakain ng lahat, sinisilungan ng mga hayop, at pinamumugaran ng mga ibon, ay kayo po. Kayo ang malakas na malaking puno na abot sa langit, na ang masasakop ay hanggang sa magkabilang panig ng daigdig. Ang bantay na inyong nakita ay isang anghel na mula sa langit. Sinabi niyang, ibubuwal ang punong kahoy at sisirain, ngunit iiwan ang tuod nito at lalagyan ng tanikalang bakal at tanso. Sinabi pa niyang ito'y pababayang mabasa ng hamog at makakasama niya ang mga hayop sa parang at parurusahan sa loob ng 7 taon. Ito ang kahulugan, mahal na hari. Iyon ang hatol sa inyo ng kataas-taasang Diyos. Meron pong hatol na ibinigay kay Nebuchadnezzar nang dahil hindi po siya nagbago. Nangusap na ang Panginoon sa kanya. Nagpakilala ng Panginoon na ang lahat na nasa kanya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang posisyon, ang kanyang tagumpay, pinagpakilala ng Panginoon na ito'y galing sa Diyos, na ang dapat sambahin lamang at purihin paglingkuran ay ang Diyos. Nga lamang, kabaliktaran ang ginagawa ni Nebuchadnezzar. Ayaw magbago, doon pa rin nananatili sa dati niyang pamumuhay, paniniwala. Ang nasusunod ay siya, hindi ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay. Okay? Tandaan po natin, mga kapatid, sa pangatlong punto na ito, pinagkalooban tayo ng Diyos mabuhay sa mundong ito. Okay? Na ang nais niya, nabubuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Hindi ayon sa ating kagustuhan o kalooban. Ang nais niya
ay yung patuloy na paglakad ayon sa kanyang kalooban para hindi tayo mapahamak. Okay? Nilikha tayo ng Panginoon para sa Kanya. Nilikha tayo ng Panginoon para lamang sumamba at magpasakop sa Kanya. Okay? So, obey now before it's too late. So, binigyan ng warning ito si Nebuchadnezzar sa pangalawang panaginip niya. Kaya lang, ayaw magbalik loob ng totoo sa Panginoon. Alam niya lang ang truth, kaya lang ayaw ipamuhay ang katotohanan. Okay? Kaya dito sa pangatlo, obey now before it's too late. Okay? So, sa pagpapatuloy po natin, makita po natin diyan sa verse 28. Akyat tayo dun sa itaas, sa verse 25. 7 taon parurusahan hanggang kilalanin ninyo ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. At maibibigay niya ang kahariang ito sa sinumang kanyang naisin. Sa verse 26, may kaparusahan ang gagawin kay Nebuchadnezzar kung hindi magbago ang kanyang pamumuhay. Na siya ang nasusunod, hindi yung Diyos ang nasusunod. Okay? Dito po sa verse 26, ganito naman ang kahulugan ng tuod na naiwan sa lupa. Maghahari ka ngayon muli. Sa sandaling kilalanin ninyo. Kilalanin ninyo muli. Sa sandaling kilalanin ninyo muli ang lahat ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. So binibigyan siya ng chance. Paparusahan siya ng 7 taon, magiging isip hayop siya, kasama niya mga hayop doon sa tirahan ng mga hayop kung hindi niya i-acknowledge, ayaw sumunod sa Panginoon. 7 taon yun na mangyayari sa kanya. Pero sa sandaling kilalanin niya, okay? Kapag kilalanin niya na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, kilalanin niya ang kaharian ng tao'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos, maibibigay, ibabalik muli ang kanyang matinong pag-iisip. Okay? So, ang sabi diyan, ibabalik. Ibinigay ng Panginoon ng mga instruction. Kaya in verse 27, kaya mahal na hari, ang sabi ni Daniel, dinggin po ninyo itong payo ko. Tigilan na ninyo ang inyong kasamaan. Ano yung kanyang kasamaan? Yung siya ang nasusunod? Nagyabang siya? Ayaw sumunod? Bagkus ang ginagawa niya, ang sinasamba niya, ang mga rebulto. Ang ginawa niyang mga rebulto, tapos luluhuran niya pati ang mga sinasakupan niya. Yun po yung kanyang kasalanan. Ano pa ang kanyang kasalanan? Tigilan niyo yung kasamaan at magpakabuti na kayo. Huwag po kayong magiging malupit sa mahihirap na mamamayan upang manatiling payapa ang inyong buhay. Okay? Lahat ng ito'y naganap, ang sabi sa verse 28. Sa buhay ni Haring Nebuchadnezzar, lumipas ang 12 buwan mula nung ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. So binigyan ng Panginoon ito si Nebuchadnezzar. 12 months na binigyan ng warning. After 12 months, tuloy pa rin siya. Okay? Hindi siya nakinig. Matigas ang ulo. May dumating ulit sa kanya. Sa verse, 29. Lumipas ang 12 buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan namasyal ang hari sa hardin, sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod
at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Tingnan niyo po ang kanyang mga sinasabi. Nung nandoon siya sa bubong, nakita niyo yung ganda ng Babylonia, anong sabi niya? Talagang dakila na ang Babylonia, ako ang nagtatag nito. Tingnan niyo ha. Nananatili po ang kayabangan. Sinabi na ng Panginoon na ang lahat ng tagumpay, ang lahat ng bagay sa Diyos nagmula. Pero anong sabi niya? Ako ang nagtatag nito. Doon sa unang binasa po natin, ang sabi doon, ang lahat ng bagay, sabi ni Daniel, sa pamamagitan ni Daniel na sinabi ng Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Ang lahat ng kapangyarihan na meron ka, ang sinasakupan mo, ang lahat ng ito, galing lahat ito sa Diyos. Pero dito, nananatili po siyang mayabang. Ako ang nagtatag nito. Kumbaga, alam niyo na, ang salita ng kayabangan ay puro ako. Ako lang ang magaling. Ako lang ang matalino. Nang dahil sa akin. Nang dahil sa akin. Okay? Ayaw makinig sa iba. Ayaw makinig kay Daniel. Ang kanya lamang ay kung ano yung ang itinataas niya ang kanyang sarili. Hindi yung katotohanan, hindi yung salita ng Diyos, ang katotohanan, ang kanyang pinanindigan. Bagkus, ako ang nagtatag nito. Ang sabi niya. Sa verse 31, hindi pa siya natatapos sa pagsasalita ng isang tinig mula sa langit. Ang nagsabi, Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ito. Aalisin na sa iyo ang kaharian. Ipagtatabuyan ka sa parang at doon maninirahang kasama ang mga hayop. Kakain ka ng damo tulad ng baka, 7 taong kang mananatili sa gayong kalagayan hanggang sa kilalanin mong nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang kaharian ng mga tao at maaari niyang ibigay ito kanuman niyang naisin. Nais ng Diyos na anumang maganda mong kalagayan, yan ay dahil may Diyos na nagkaloob. Anumang kapangyarihan na meron tayo, siya ang merong bigay niyan. At mamahala ka ayon sa kalooban ng Diyos. At ito'y ibibigay niya sa nais niya. Kapag ikaw, ako, ay mananatili tayo mayabang, aalisin tayo. Ide-demote tayo. Okay? Bagkus, ibibigay ng Diyos sa nais niyang mapagkatiwalaan nito. Kaya, be a good steward, sabi ng Bible. Magiging mabuting katiwala po tayo. Whatever you have, whatever I have, let us acknowledge God as the source, and we are just but a steward. Kaya, ini-encourage tayo ng Bible. Whatever talent you have, whatever riches you have, whatever position you have, whatever, any blessing you have, remember that we are just a mere steward. Let us acknowledge Him. Let us use His principle in managing whatever we have, whatever entrusted. Let us use His wisdom how to really manage, okay, the blessing, the talent, the life that we have. Ask the Lord, ask the Holy Spirit how to live out, okay, this truth, this blessing, this opportunity. Let's be guided according to His principle, according to His Spirit. Okay? Na He alone be pleased, He alone be praised sa buhay natin o sa anumang position o anumang tinatangkilik na meron tayo. Ang sabi dito, nangyari agad kay Nebuchadnezzar ang sinabi ng tinig. Itinaboy siya sa parang kumain ng damo tulad ng baka, nabasa siya ng hamog, humaba ang kanyang buhok, humaba ang buhok niya parang kabalahibo ng agila, at ang kuko
ay naging tila kuko ng ibon. Grabe. Ang hahaba na ang kuko niya. Ang pangit na ng kanyang buhok. Okay, katulad ng agila, ang sabi dito, wala na, para siyang hayop ng dahil sa iniwan niya ang dapat niyang katatayuan sa harap ng Panginoon. So let us really be a good steward, a good manager sa lahat ng ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. Especially this life. Okay? So, let's now go to the last point na matutunan natin sa book of Daniel sa life ni Nebuchadnezzar. First part po ito, okay, ng pag-aaral natin sa book of Daniel. Okay? I'll be doing a series of teaching in the life or in the book of Daniel. First, 1 to 4, the life of Nebuchadnezzar. Meron po tayong natutunan. Meron ba tayong natutunan? Amen. Okay? So, ito po yung last point. Ang Diyos ay meron po laging chances na binibigay. Biro mo, 12 months, maraming pangyayari, maraming panaginip, kasi gusto ng Panginoon talaga magpakilala at magpakilala at magpakilala kung sino siya. Magaganda ang mga sinasabi ni Daniel. Magaganda. Alam niya ang truth. Kaya lang, puro salita lang. Puro confession lang. Hindi niya isa na sa buhay. Okay? So, ang kailangan, ang nais ng Panginoon, sabi nga po dun sa James is, faith without work is dead. Okay? So, makita natin sa life ni Daniel dito, meron siyang talino, pero nananalangin pa rin siya. Okay? Yun po yung may faith at merong works. Si Meshach, Shadrach, and Abednego, meron po silang meron po silang faith, okay? Pero isinasagawa po nila. Remember, balikan po natin sandali bago po tayo punta sa last point. Nung siya ay gumawa ng rebulto, si Nebuchadnezzar, ang sabi niya, sino man hindi sasamba, itatapon sa pugon. So, nagsumbong po yung mga kasamahan po ni Nebuchadnezzar. Meron pong itong mga Israelita na ito, sila Meshach, Shadrach, and Abednego, hindi po sila sumamba dun sa rebulto na yung pinagawa. Nagalit po si Nebuchadnezzar. At anong sabi? Ang sabi dyan ay, napakaganda yung sinabi dito. Ang sabi niya ay, yan. Okay. Sa verse 16, beginning verse 13, nung nagsumbong yung mga tao, ito po yung faith at meron pong works. Meron silang na-receive na truth, they know the truth, pinanampalatayanan, at ipinamuhay nila. Okay. So, ang sabi niya sa verse 13, nagalit si Haring Nebuchadnezzar nang marinig ito, at ipinatawag nga ang tatlo, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos na sinasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Sa verse 15 ng chapter 3, iniutos ko sa inyong lumuhod kayo at sumamba sa ipinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipapahagis ko kayo sa naglalagabgab na pugon. Sa palagay ba ninyo, may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan? So, nagyabang si Nebuchadnezzar dito. Parang naghahamon. Okay? Na ang turing niya sa kanyang sarili ay Diyos. Meron siya daw kapangyarihan. Tandaan po natin, anumang kapangyarihan na meron tayo, yan ay kapangyarihan lamang na pinagkatiwala ng Diyos. Sa verse 16, ganito ang sabi ni Shadrach, Meshach, and Abednego, mahal na Haring Nebuchadnezzar, wala po kaming masasabi sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagabgab na pugon na mula sa inyong kapangyarihan. Kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos
ni sasamba sa rebultong ginto na ipinagawa ninyo. Alam nila ang katotohanan na Diyos lamang na may gawa ng langit at lupa ang tanging dapat sambahin ng mga tao. So, makita po natin dito, ano sabi nila? Iligtas man kami o hindi ng aming Diyos, susundin po namin ang alam namin katotohanan na hindi dapat sambahin ang rebultong iyong ipinagawa. Okay? So ito po yung faith with work. Okay? Nananampalataya ka sa Diyos, nananampalataya ka sa salita ng Diyos, kailangan isagawa. Okay? Isagawa. Dahil kapag ating isinagawa, doon po nalulugod ang Panginoon. Kaya mapansin po natin sa Old Testament pa rin, ano sabi doon? Obedience is better than sacrifice. Ang napakahalaga sa harap ng Diyos, hindi yung mga handog mo, kundi yung pagsunod mo sa Kanya. Sumunod ka, maghandog ka, katanggap-tanggap. Pero yung naghandog ka, pero yung buhay mo naman hindi na bago, hindi po katanggap-tanggap sa Panginoon. Amen po ba? Yun po ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Okay? Nangyari po yan doon sa panahon ni Gideon. No? Ang sabi ng mga tao, hindi, ihahandog naman natin ito sa Panginoon eh. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yun ang nais ko. Sumunod kayo. Okay? So, sa last point po tayo. Our God is the God of second chance. Okay? Makikita po natin yan dyan sa chapter 4, doon po sa verse 34. Si Nebuchadnezzar dito, sa verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, ako, si Nebuchadnezzar, ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Ano yung ibig sabihin ng tumingala? Dati, hindi tumitingala si Nebuchadnezzar. Hindi niya kinikilala. Ibig sabihin ng tumitingala. But this time, figurative of speech po ang tawag dito. Nung siya tumingala sa langit, okay, kinilala niya. Okay? Ginawa niya yung verse 26. Maghahari kayong muli sa sandaling kilalanin ninyo na lahat ng tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Dapat ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay nagpapasakop sa Diyos. So this time, nung si Nebuchadnezzar ay tumingala, nagsisi ang ibig sabihin. Kasi hindi kalooban ng Diyos na ang tao ay mapahamak, na katulad nangyari kay Nebuchadnezzar. For how many times, napag-aralan na natin yan, nabanggit ko na po yan, sa nagdaang pagtuturo ko, na hindi kalooban ng Diyos na ang tao'y mapahamak. Hindi natutuwa ang Panginoon sa nangyari kay Nebuchadnezzar. Kung kaya't nung si Nebuchadnezzar ay kinilala niya ang Diyos na pinagmulan ng kanyang kapangyarihan, pinagmulan ng kanyang yaman, pinagmulan ng lahat-lahat sa kanyang buhay. Anong sabi diyan? Nung siya'y tumingala, nanumbalik ang dati kong pag-iisip. Wow! Yung dating katinuan ni Nebuchadnezzar, nung siya'y kumilala sa Diyos, pinatawad siya ng Diyos. Dahil dito, pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. Wow! Kinilala niya na ang Diyos, Diyos na nabubuhay magpakailanman. Kaya, our God is the God of second chance. Kapag ikaw ay tumingala, kapag kilalanin mo ang Panginoon, magsisi ka, manumbalik ka sa Kanya. Anong sabi dito? Pinuri ko't pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman, ang kapangyarihan niya'y walang hanggan. Wow! Kinilala na ni Nebuchadnezzar na ang kapangyarihan niya'y walang hanggan. Ang paghahari niya'y magpakailanman. Wow! Kinilala niya ang paghahari ng ating Panginoon. Sa verse 35, lahat ng nananahan sa lupa
ay walang halaga. Anong tawag ni Nebuchadnezzar? Sa lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Nagkakaroon lamang ng halaga kapag ang tao ay nagbabalik loob sa Panginoon. So sabi niya, wala ng halaga. Kasi nung siya hindi niya kinilala ang Diyos, ano nangyari sa kanya? Para na siyang ang halaga niya ay parang hayop. Hayop ang turing ng Diyos sa taong ayaw magpasakop. Inalis siya. Nawala yung kanyang katinuan. Nagkaroon siya ng pag-iisip ng isang hayop. Okay? So, pero nung siya tumingala, nagbalik loob, kinilala niya ang Diyos at sumunod siya sa Diyos. Ginawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya. Walang maaaring mag-utos sa kanya ni makakatutol sa kanyang ginagawa. Ito na yung pagkilala ni Nebuchadnezzar sa ating Panginoon. Nang manauli ang aking pag-iisip, nanumbalik din ang aking karangalan at kapangyarihan. Muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo, ang mga tagapamahala, at ako'y naging higit na dakila at makapangyarihan kaysa dati. Kaya ako, si Nebuchadnezzar, ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya'y matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. So, napakaganda na po ang confession o pagpapahayag ni Nebuchadnezzar sa ating Panginoon. Last point, God is the God of a second chance. Kung minsan nangyari man sa'yo na tinilikwaran mo ang katotohanan, alam mo ang katotohanan, pero tinilikwaran mo ang katotohanan, hindi mo ipinamuhay, well, God is giving you and me chance. Not only second chance, but I can say all the chances ay ibinibigay ng Panginoon. Maari po tayo lumapit muli, manumbalik sa Panginoon at kikilalanin natin siya na siya ang source. Kikilalanin natin siya na dapat siya lamang ang dapat sambahin, purihin, mamahalin. At kikilalanin natin lalo na ang buhay na ito na pinagkatiwala ay ipamuhay natin ayon sa kanyang kagustuhan. Kung ikaw ay namumuno na katulad ni Nebuchadnezzar, namumuno ka, pero gamitin mo pa rin yung prinsipyo ng Panginoon sa iyong pamumuno, hindi yung sarili mo. Kung ikaw man ay negosyante, magnegosyo ka ayon sa kalooban ng Panginoon. Huwag ka mandaraya. At iwasan natin yung shortcut kung tawagin. Or sa salita sa panahon natin ngayon, corrupt. Huwag. Kasi hindi yan ang prinsipyo ng Panginoon. So, to wrap up, mga kapatid, let us acknowledge God as the source of your life, of your position, of your power, of your might, and the source of your honor, reward, anuman award, anong blessing meron ka. Let us acknowledge Him. Number 2, knowing the truth is not enough. Let us live out the truth we are receiving. Okay? Huwag nating gayahin si Nebuchadnezzar. Ang galing mag-quote ng verses. Ang galing mag-quote about the truth of God. Pero, saksakan siya ng yabang. Okay? Saksakan siya ng, sabi dito, kasalanan. Hindi siya gumagawa ng mabuti. Tapos,
Alam niya yung truth, pero nandun pa rin yung luma na buhay niya. Hindi niya sinasamba ang Diyos. Sarili niya ang sinasamba niya. Gumagawa siya ng rebulto para yun ang sambahin. Inililihis niya ang mga tao sa pagsamba sa Diyos. Nafo-focus sa gawa ng tao ang pagsamba. Dapat ang nais ng Panginoon, siya na may gawa ng langit ng lupa ang tanging sasambahin. Okay? So, number 3, obey now before it's too late. Kasi kapag hindi po tayo nakinig sa mga warnings, sa mga preachings, sa mga teachings, meron pong darating na pagpapalo, pagdidisiplina. Masakit po yun. Okay? Masakit po yun. So before it's too late, nakita po natin dito, nagpaliwanag si Daniel, 12 months, binigyan siya ng pagkakataon. Napahamak po for 7 years. Sakit po nun. Nag-suffer. Ang buhay niya ay katulad ng buhay ng hayop. Okay? But, last point, God is a God of mercy. Full of mercy. Full of grace. God, our God, is a God of second chance. Sa oras na tumingala siya, nagpakumbaba siya, nagrepent siya, ibinalik at higit pa. Ang sabi dito, higit pa ang blessing na ginawa ng Diyos sa buhay ni Nebuchadnezzar. Shall we say? Shall we pray? I should say, shall we pray? Let's all rise up. Tayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Yumuko po kayo. Tumayo po tayo. Kayo rin na sumusubaybay. Inahiyahan ko rin po kayo na tanggapin natin ang ipinahayag ng Panginoon ngayong umaga. Sama-sama po tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat po sa aming natutunan. Kinikilala po namin ng aming buhay, anumang position, anumang blessing, anumang tagumpay, anumang meron kami, we will acknowledge that you are the source. You are our God, the source of our life, the source of all things. And God, thank you so much for the truth you have showed us. I pray, God, that this truth we will work out. We will show forth the truth in our life by our action. Panginoon, kahit pa sa buhay po namin, gagayahin po namin, nais po namin gayahin si Shadrach, Meshach, and Abednego. May blessing o wala, basta ang mahalaga, tuloy-tuloy ang aming pagsamba, paglilingkod, pagpapasakop. We will obey you, Lord. At Lord, sa oras na ito, you are the God of the second chance. Lord, hindi lang pangalawang pagkakataon na binibigay mo sa amin. Napakaraming pagkakataon. Ayaw po namin sayangin. Magmula sa araw na ito, Lord, we will come in the spirit of repentance, Lord, before you. Forgive us, cleanse us. We will acknowledge you. Titingala kami sa iyo. Luluhod kami sa iyo. Magpapakumbaba kami sa iyo. At salamat sa pangako mo, Panginoon, na once na kami magpakumbaba, tutugunin mo kami. Ibabalik mo sa dati naming kalagayan. At ikaw pang nagsabi, Panginoon, higit pang blessing ang iyong ipararanas sa amin. Lord, forgive us, cleanse us, make us worthy to stand before you.
And thank you, God, for your promise that you will forgive us and that you will take care of us at ibabalik mo kami muli sa dati naming kalagyan. At higit pa, Panginoon, ang iyong gagawin. Pinasasalamatan ko po kayo, Lord, sa lahat ng kapatiran na narito ngayon. At salamat din po, Panginoon, sa mga kapatiran ko na sumusubaybay. Iyo mo po, Panginoon, igawad sa bawat isa ang iyong kapangyarihan. Yamang sila po ay nagbigay ng panahon, taimtim, na pagpapakumbaba, pananalangin, pagsisisi sa iyong harapan. Igawad mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pangako, ang iyong pagpapala, the double portion of your anointing be upon every one of us. And this time, Lord, we want to bring back all praises, all honor, glory, worship, honor, and praises belongs to you alone. Tanggapin mo, Panginoon, ang pinakamainam namin pasasalamat. Tayong ikaw lamang aming sinasamba, pinupuri, ngayon at magpakailanman. O God, sa pangalan ni Jesus, ito pang aming dalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. God bless everyone. And of course, ating pagpapatuloy sa Book of Daniel. Let's get excited this coming time of worshiping our God. So see you next meeting, next Sunday. God bless everyone. God bless you all. Amen.